Magandang gabi sa ating lahat. Tonight, we are very excited kasi ngayon po ang launching ng DCF Podcast. We will tackle important issues on how to establish mission churches. Pag-uusapan po natin dito kung paano nabubuo ang isang mission churches, mga challenges na kakaharapin, at kung paano po ito mapagtatagumpayan. This is your next breakthrough. I am your host, the man with the hair loss, David Desacola. At para po tulungan tayo ngayong gabi na maunawaan ang mga bagay na ito, to give us words of inspiration, ito po ang ating Ate Jack ng lahat, Pastor Evangeline Israel. Hello. Welcome po. David, man with the hair loss. Ayun. Magandang gabi po mga Opo po tayo. viewers po natin. May viewer na ba tayo? Madami na po. Lagpas isa na. Okay, lakas maka-artista. Para tayong artista dito, ano? Oo nga po pala, pwede ko po ba kayong tawaging Ate Jack na lang Of para course, syempre, hindi masyadong formal. Oo, mas komportable rin ako doon sa Ate Jack. Yan. Ayun. Para lang po sa kaalaman ng lahat, ang ating pong resident pastor, siya rin po ang isa sa ginamit ng ating Panginoon upang maitatag ang DCF dito sa bansang na to. Siya rin po ang ating overseer sa lahat po ng mission churches dito sa UAE. Ngayon. Ngayon at Ngayon. kailanman. Sana kahit kailanman. Okay. Hindi man dapat, no? Pero yan, ako po ay naatasan na isa sa maging taga-panguna, overseer. Ano ba yung overseer? Taga-bantay ba yun? Taga-bantay ng mga miyembro ba? Parang nakalingon kayo nun sa mga ano. Hindi, no? Medyo nalingon ng konti. Nililingon nyo lahat. Oo, syempre. Kailangan titignan lahat yan. Kayo. So, tuloy-tuloy na po tayo. Pwede niyo po muna kaming bigyan ng brief history para lang po sa ating mga viewers and listeners. Paano po ang karanasan niyo sa DCF? Paano po siya nabuo? Sino-sino po ba ang mga nakasama niyo rito sa pagbubuo ng DCF? At bakit po DCF ang napili ninyo? Yan. Dami nun pakiulit. Okay, so for the benefit of those na, especially dun sa mga bago pa lang din natin na members, at the same time yung iba na syempre may interest na malaman yung root ng ating Dubai Christian Family Yemlif Church. Okay, so ang kauna-unahan doon, siguro maiksi lang, background lang, ang pagdating namin dito way back 2004 eh. So 2004, wala naman talagang church na alam kami na po pwedeng mapuntahan during that time. Walang evangelical church during that time. So, yung una, mahirap dahil tayo mga Christian, tayo mga mananampalataya, pag nalipat tayo ng lugar, ang kauna-unahan natin hahanapin is yung church. So, walang gawain. So, we decided to join in some other denomination sa ibang sekta yon. But for a couple of weeks, nandoroon, and then may mga pagkakataon na offeran ng magturo dahil nalaman nila diakonesa ako. I was deaconess pa during that time. Kaso, after some time, parang may mission kasi kung bakit tayo pinapapunta sa isang lugar, meron tayong dapat nagagawain. So, I declined the offer then na magturo ng mga bata. And, ayun, sabi ko magpapasimula. Ako yung una sabi ko magpapasimula ako. Actually, pangako ko yan sa sarili ko eh. Pero mali eh. Kasi pangako ko sa sarili ko, parang may gusto akong patunayan. And ang first attempt ay sa mga relatives. At syempre, alam mo yung pag may birthday, may mga celebration, gusto mo pupunta doon, mag-service. But sad to say, hindi yun nag-push. Siguro kasi iba yung motive ko. May gusto akong patunayan. And then, after some time, parang nanghihina ng loob, sabi ko, magre-resign na lang ako. Nakakahiya kay Lord. Siyempre. Kasi, diakonesa, tapos pumunta rito, tapos wala namang mapasimulan.
Binago ng Panginoon yung aking state ng aking isipan at ng puso. Alisin mo yung ako. Ayan. Ilagay mo yung syempre hindi naman talaga para sa akin 'yun eh. So ako at yung aking kabiyak si Pastor Jason, nag-try kami na mag-join sa ibang denomination. And then, after a few months, mayroon kasing kulang eh. At mukhang may nalimutan na kami. Siguro, sabi ni Lord, mukhang nagiging komportable na kayo dyan. And then, one day, nag-pray ako sa Panginoon. Sabi ko, hindi ko kaya. Yun na, inalis ko yung ako. At saka, ipinaubaya ko sa Panginoon. Sabi ko, Lord, please send someone na magpapasimula ng gawain dito sa Dubai, sa UAE. And then, habang naghihintay, after nung prayer na yun, it took some months pa siguro after na makareceive kami ng balita na mayroong isang pastor na pupunta rito from Yemilif. At so, ayun na. Sabi ko, wala pang sinasabing pangalan. At sabi lang na nagbalita sa akin ay, mayroong isang pastor na padadala dyan ang Yemilif. Engineer siya, may limang babaeng anak. Talagang lahat yung... Pero hindi Kompleto. sinabi yung pangalan kung sino. Talaga, so na-excite kami. So after few weeks lang, ayun, dumating na ang Pastor Oscar Cuevas Jr., which is our present siya ang ating general evangelist. So siya yung kauna-unahan na manggagawa na ipinadala dito ng Panginoon. Okay, so yun yung pasimula. Ang kauna-unahan namin na pag-meet ay actually sa Satwa. Ang sikat na Satwa. Satwa Almaya Supermarket. Doon kami nagkita, and that was July 27, 2005. So more than a year after, nagkaroon ng pagkakataon na makapag-start ng gawain, kauna-unahang gawain ng Yemilif dito sa Dubai, sa UAE. So after nun, ay birthday kasi nung kapatid ko nung araw na yon. After nun ay nasundan na yon ng regular na pag-meet namin every Friday. So sa una ay iilan lang, 11 o 12 lang yata kami noong kauna-unahan. After few weeks, naging nasa around 20 na nung no, not weeks but months. After 2 months, naging parang 20 na. Hindi ko alam kung yun yung time na nandoroon ka. I believe mga September ako, 2005. Okay, so that was the time also when I saw you. You have hair then. Yeah. No, curly hair. Mushroom head. Maraming hair. Yung time na yun. So, yun yung simula, no? Napakabilis ng pagkilos ng Panginoon dahil after few months, yung 13 na tao na yon, na yun ay nadagdagan ng mas marami. And then after few months, halos mapuno na yung room. Okay. So that was fast, but God is faster. Yan, kasi alam mo yung by October or November, hindi na tayo kasya doon. Sa isang Hindi na tayo kasya doon sa isang room. So nag-extend na tayo, nasakop na natin yung ibang room. Ang maganda ron, yung kapitbahay natin doon ay sumasama na rin doon sa gawain. So, isang pagpapala dahil after nung 2005, bago matapos yon, namamroblema na kami ng mga leaders. Ito yung magandang problema. Problema mo na wala nang mapaglagyan o hindi nakakasya yung member dun sa isang lugar. So that means you have to move in some other bigger place. So yun yung pagpapasimula. 2005, then pumasok 2006. After March 2006 ay nag-move na tayo eh. Meron na tayong ibang mga place na pinaggaganapan noong time na yon. May mga
open ng kanilang mga places naman, kaso malayo eh. Actually, isa sana maganda yung kina Pastor Oscar, kaso malayo yun. And then, we tried to do it sa sa mga park, sa ganyan. Kaya lang, alam mo naman, medyo mahigpit pa rin noong time na yon. So, limitado ang activity na pwedeng gawin. Technically, yun yung start niya. From less than 20 members, after few months ay naging 20, 30, then before end of 2005, nasa 40 plus na tayo na regular na attendees. So, yun, ang pagsisimula. Parang ang bilis, no? Parang kailan lang. Parang kailan lang, 18 years na pala. Yan. Actually, yung DCF naman, napakapayak ng pangalan, pero malaman, tsaka maganda naman kasi yung talagang kanilang mitiin ng DCF. Ano po? Family. Importante kasi yung family. Sabi nga po ninyo kanina, tayo ay iba't iba ng pinanggalingan rito, hindi naman tayo lahat dito Yemilif. So talagang maganda para sa akin na matawag siyang family. Andun yung closeness ng isang pamilya. Ano po ba sa tingin ninyo yung mga factors na dapat i-consider natin para sa pagtatayo po ng isang mission church? So what are the factors to consider para sa mission na para makapag-build or makapag-raise ka ng mission church? Kapag ka ang kinonsider natin, I have nothing against sa mga nag-aral at siyempre sa mga nagpaplano na mag-raise ng mission church na meron muna silang research, may planning, and they consider some write-up, anong tawag doon, research paper, no? But kasi iba yung sitwasyon na mayroon dito sa abroad or sa overseas mission. So kapag ka nandoroon ka, pinadala ka sa isang lugar at may nakita ka na pangangailangan ng mga tao para magkaroon ng isang mission church, hindi naman actually ikaw ang magsasabi nun eh. So ang Panginoon ang mangungusap sa'yo para kumilos ka. Kaso, gusto mong kumilos, kung hindi mo naman kaya, then ask God to send someone para magpasimula and then you will assist. Siguro sa aking case, ganoon nang ginawa ko kasi hindi ko naman talaga kaya. May kakayahan naman talaga na mag-raise ng isang church, mission church, is unang-una sa lahat ang Panginoon. So, iyon ang mukhang main factor para sa akin. You should consider muna siyempre yung readiness ng ikaw muna bilang isang leader. Yung kauna-unahan, leading ng Panginoon. Then second is, pagka nagpasakop ka kasi doon sa nais ng Panginoon, papakita niya ngayon yung mission. Ito yung mission mo, and then bibigyan ka niya ng clear vision. Yan. So pagtapos nun, ano pa yung kukonsider mo doon? Siyempre yung place. Asan tayo? Anong lugar mayroon to? Anong culture mayroon ng lugar na ito? Ano yung mga dapat i-consider? Mga restrictions? And then, syempre yung aside from dun sa environment and culture, yung place of worship. So, mukhang iyon lang sa tingin ko sa una. Pero yung bukod doon, parang kasunod na lang yung iba pang factor. But yun siguro yung main factors na pwede kong maibahagi. So, is it safe to say po ba na hindi porket, ayan, pastor kayo, may nalalaman na kayo sa Bible, matagal na kayo sa serbisyo, pumunta kayo sa isang foreign land o sa foreign country, safe to say ba na hindi dahil sa mga experiences nyo na yun, makakapagpatayo na kayo ng isang mission church? Yeah, wala namang pwedeng magpatayo ng church kundi ang Panginoon eh. Yan. Kahit na maalam tayo, kahit na marami tayong baon pagpunta sa ibang lugar, when you go to a place which you are a stranger in such place, ay magpapasimula ka ulit sa una eh. Especially dito, this is different from other country. Yes. This is Muslim country, and we know na very limited ang pwede mong gawin bilang isang Kristiyano. So, ang dala-dala mo doon ay yung pananampalataya, syempre na meron ka sa Panginoon, and then yung leading ng Panginoon,
At syempre, kailangan huwag mong aakuin. Ayun. Dapat meron tayong committed na heart, hindi utak. No? Heart siya at saka yun, wag mong yayakapin na hindi mo naman kaya. Doon tayo nagpe-fail, which is yun, karanasan ko yun. Kasi hindi ako hinayaan ng Panginoon na makapagpasimula noong 2004 eh. Baka ako nagpasimula ako noon eh, baka akin na lang tong church na to. Parang Yung ganun. motibo po, no? Oo. Iba yung motibo ko noon eh, may gusto akong patunayan. But binago naman ng Panginoon. Salamat sa Panginoon, binago niya. Praise God. So, sa mga na-experience po ninyo, ano po, pwede po ba kayong makapagsabi kung ano po yung mga na-experiences nyo naman na challenges o hardship sa pagpapasimula po ng Mission Church dito? Okay, siguro dalawa lang, no? Yung una, madali eh, kasi andyan si Pastor Oscar. So, during that time, para akong may since assistant ako eh. So, ibig sabihin nun, bahala siya. Bahala siya mag-isip, bahala siya mamroblema. Kung ano yung pagagawa niya sa akin, yun lang gagawain ko. Assist nga, naka-assist lang ako. But, ang challenge, very first na challenge na maituturing na mabigat is yung nung nakaalis na siya. After few months, 3 months o 4 months after na makauwi siya ng Pilipinas, meron kasi tayong place of worship noon eh. Hindi ko alam kung nandirito ka pa noong time na yon sa Villa 17A sa Jaflia. Iyon yung isang place na maituturing natin na talagang very nice, convenient sa lahat. At maging ang mga members ay doon nakatira, ang ilan sa mga members. At conveniente sa amin kasi andoon na kami. May church, may altar tayo doon. I think wala na ako noon. Ala ka siguro noong time na yon, no? At iyon ay after more than a year, nagkaroon ng problema doon eh, kasi naghigpit ang Baladiya Municipality. So, noong time na nakaalis na siya, syempre ako na yung lead, ako na head pastor noon. Eto na, sabi ko, kaya ko na yan. Eto na naman ako, no? Ako na naman. So, eto, pagka ganun ang nasa isip ko, direksyon ng isip ko, pumapasok palagi yung pagpalo sa akin ng Panginoon. At yung time naman na yon, actually nandito na si Pastor Melvin noong time na yun at naka-assist na siya doon sa mga gawain ko. Kasama ko na siya sa destino nung panahon na yon. It was November, before end of November, nung na-check ang villa. So pag na-check ang villa, may fine yun eh. May fine ang mga na-check na villa. Then, mawalan tayo ng place of worship. So yun nga, nawalan ng place of worship. So pagkatapos nun, hindi mo ngayon alam saan mo ngayon dadalhin ang gawain. Salamat sa Panginoon, marami na tayong mga leaders noong time na yon. So after nun, na Baladiya ay nakahang, syempre, ang mga members, mga gawain. Pero hindi naman hinayaan na matigil yun eh. Of course, nagbayad tayo doon. Nagbayad tayo ng fine doon. And ang personal na encounter ko doon is doon ako nakaranas na makapunta sa court. Kasi may check-in na yun eh for the entire year. 4 na checks yun, naka-distribute na yun sa nasa bangko na yun. So, yun na. Yun yung kauna-unahan. Malaking pagsubok yon dahil it involves money. Wala naman tayong pera ng time na yon. Ngayon ba meron na? Meron na. Sa biyaya ng Diyos. Meron na. Sumasapat. Okay. Minsan sumusobra. Yung kasing mga gastusin nun, talagang pinagsasama-sama lang yung mga collections, syempre, mga contributions. And then, after nun, ayan, no, so naranasan ko pumunta sa korte para ma-clear ang lahat ng mga dapat na i-clear doon. Salamat sa Panginoon dahil napagtagumpayan natin yon. Yung buong istorya nun, hindi ko kaya ikwento kasi mahaba. Isa yon. The number 2 is yung leadership. Okay, so since ako'y nahinto, ako kasi bilang isa yung sa tagapanguna, parang ang feeling ko noong time na yon, ako yung dapat masusunod. Ito yung alam kong tama, so ito yung dapat na susundin. Kaso,
Since nung time na yon, na-stop ako for a while dahil nanganak kasi ako noon, December, nang wala sa oras. Siguro dahil dun sa pressure. Yung pagbalik ko, yun yung second challenge na kinaharap dahil nagkaroon ng konting pressure dun sa leadership. Meron siyang parang nagkaroon ng anong tawag doon, grupo. Ayan. Division. Division. Nagkaroon ng division. Dalawa lang naman yon. But hindi siya ganoon kadali dahil syempre feeling mo nung pagbalik mo parang iba na. Parang iba na yung aking dinat na ganito. Kasi mali na naman yung kondisyon ng puso ko ng time na yon. So, yun, yung dalawang major challenges na ating kinaharap noon na napagtagumpayan din natin. Kaya nandirito pa rin tayo ngayon. Praise God, praise God. To add lang po na sa sinabi po ng ating pastora para po sa mga ating manonood tsaka sa ating mga listener, mahirap po kasi talaga na pasimula ng isang mission church, lalo sa ganitong bansa. Alam naman po natin, may kanya-kanya nga silang rules. And by God's grace, nagkaroon tayo ng, we celebrated lang yung 18th year anniversary. So just imagine kung paano yung proseso ng pakikibaka ng mga leaders po natin, ng bawat members po ng DCF. So talagang nakaka-bless na malaman yung mga ganong struggles. At the same time kung paano rin siya napagtagumpayan, which is pag-uusapan natin siya mamaya lang. So, to add lang po doon, Pastora or Ate Jack, considering na nagkaroon tayo ng pandemic, lahat naman po tayo naka-experience sa pandemic for 2 years. Paano naman po natin naisalba yung mga members? Kasi alam naman natin po, di ba, na tayo mga OFW lang din, hindi natin to bansa. Yung iba po ay nagsipag-uwian na, yung iba ay natamaan nga ng sakit, at yung iba naman ay nasa piling na rin ng ating Panginoon. So ibig sabihin, yung mga members po ng DCF, hindi siya nagiging na-maintain sa ganong bilang tulad ng dating pasimula, nababawasan siya. So paano po naitaguyod ni DCF ang ganong crisis na kinaharap natin? Paano po natin na-overcome yung ganong mga pagsubok sa DCF? Okay, so during pandemic actually wala ako dito during pandemic. Okay, so siguro ang po pwede kong sabihin is yung pick upin ko lang dun sa isa, dun sa before that. Prior to that, after nung challenges na yon, nabanggit ko na nagkaroon ng partition ng division. Isang bagay na pwedeng gawain kasi sa ganoong pagkakataon is maging firm ka bilang ikaw ay isang leader, maging firm ka doon sa kung ano yung kailangan na gagawain mo para ikaw yung mangunguna, pero huwag kang papanig sa kahit kanino. So kailangan balanse ang pagtingin mo kahit na alam mo na ayaw sa'yo o kaya matabang ang pagtrato sa'yo, just sige lang, puntahan mo pa rin. Then let them feel that genuine yung iyong pagnanais na makasama sila or makaparte pa rin sila doon sa pangunguna dito sa ating iglesia. Sa pandemic, during that time kasi ay nakita ko kung paanong kumilos. Nakasubaybay ako kung paanong kumilos yung mga leaders si Pastor Melvin noong time na yon, then kasama sina Pastor Russell. And then yung pang-ibang mga leaders natin during that time, si Pastor Jason ay nandito rin. Alam kong naging mahirap dahil marami nga yung nakauwi, no? Pero ang isang key kasi doon, pinaka na dapat gagawain doon is huwag maputol yung gawain. Yes. Kahit na sabihin natin mahirap yung online, naitaguyod nyo yun eh. Actually, through Zoom. Naitaguyod yun sa Zoom, kahit na ano pang technology ang mayroon dyan, which is hindi nagawain sa Pilipinas at sa ibang parte ng mundo. Ang maganda roon is, andun yung panalanginan, hindi naputo lang lahat ng gawain, kumilos ang Panginoon, may resources,
Dito pa nga nagkaroon ng kumbaga wala ka kasing gagastusin sa bayad sa hotel, walang renta, ganyan. So, eto, wala mang gawain na face-to-face, patuloy naman sumusuporta ang mga members, financially, spiritually, materially, nandoon ang suporta. Kaya naman, na-sustain. Pag may nagkasakit, nakikita ko sa mga post at saka sa nababalitaan ko, pag na COVID, nasusuportahan. Yes. Nasuportahan. Isa po kami doon. Kasama ka, no? Mayroong mga nararamdaman ng member na mayroon pa ring pamilya na nandirito na sumusuporta. Yes. Opo. At napakalaking factor yun. At yung pag-maintain ng gawain, hindi ganoon kadali. Pero kapag ka ang Panginoon ang kumilos at nakita yung laman ng puso ng bawat isang leaders at members, hindi niya pababayaang mawala yung gawain na yun. Salamat sa Panginoon dahil marami mang napauwi after ng pandemic, face-to-face. Yung kauna-unahan yung face-to-face after pandemic, ayan, andito na ako. Ayan, visit visa, auto-rates visa. At nakita mo kung gaano kasabik yung mga tao, mga members na makasama yung kapatiran. Yan, 'di ba? Mahirap 'yun, no? Kayo 'yun sa inyo 'yun. Nung time niyo 'yun. Siguro I'll take this time to give thanks na rin, to give credit po sa lahat ng mga leaders, lahat ng mga manggagawa na humahayo, na patuloy na humahayo kasi hindi naman tayo lang nagme-maintain, patuloy na may humahayo sa DCF to bring souls sa ating Panginoon. Ano po, kaya na-overcome natin siya, kung ano mga bagyo ang dumaan sa pamilya, talagang napagtagumpayan natin siya. So, siguro I'll take this time na rin para pasalamatan yung mga leaders, yung mga dedicated leaders natin, mga committed na mga manggagawa sa kung ano-anong ministry na meron sila, syempre sa paghayo nila. Sa simpleng paghayo, pag-invite, hindi nawala ang DCF. Yeah. Ano po? So, ano po ba sa tingin ninyo ang pwede nating i-impart as a inspiration para sa iba po na nagnanais na magtayo o magpaumpisa ng mission church? Ayan. Iba yung gusto kong pick upin yung sinabi mo saglit na actually, hanga ako doon sa mga tagapaghatid ng mga pagkain doon sa mismong may COVID, doon time na yon. Sino bang maglalakas ang loob na pumunta doon sa bahay para hatid yung 1 kilong mga grocery items. Pero salamat sa Panginoon, marami sa members ng DCF ang malakas ang pananampalataya sa Panginoon at by faith talaga, pinagpe-pray nila ng face-to-face. Yung mga may COVID, kakaiba yon. Yun ay genuine na pagmamahal sa kapwa o sa member. Okay, so doon sa ano nga ba may advice natin? Pagka ang Panginoon tinawag ka sa isang mission, He will definitely prepare a way for you. Sigurado na ihahanda niya yung iyong daratnan simula doon sa place, sa mga tao, sa trabaho kung magtatrabaho ka, and then lahat ng dapat mong makita para yung ipapakita sa iyo ng Panginoon para makapagsimula ng gawain doon. At kung sino-sino yung mga tao na dapat mong lapitan, sino-sino yung kailangan na makatulong mo, ibibigay sa iyo ng Panginoon yon. Ang importante lang doon, let Him lead you. Yan, hindi ikaw yung gagawa. Hindi ikaw yung gagawa agad, but let Him lead you para lahat ng susunod na hakbang mo tama at saka maayos, sigurado ka na maayos. We cannot put up a mission church. Only God can. Yes. Panginoon lang. Kahit na gustuhin natin kung hindi kalooban ng Panginoon, hindi po pwede. Kasi siya lang naman talaga. But naniniwala ako na ang Panginoon hindi interesado sa estado ng buhay mo, sa estado ng karir mo, sa estado mo sa buhay. Mas interesado siya sa estado ng puso mo. Yan. Pagka naramdaman at alam ng Panginoon kung ano yung desire ng iyong puso, ibibigay sa iyo yan, lalo na kung siya yung mapaparangalan.
Pero kung meron kang sariling motibo, personal na motibo, imposible ka na magtatagumpay. Okay, so it takes courage, of course, para makapagpasimula ka sa isang mission. Pero hindi mo po pwede na yung para sa sarili mo lang nakakayahan ka mag-base. So yun po, na maraming po salamat sa inyo, Ate Jack. Ayun po sa ating mga napakinggan, sa ating minamahal na Ate Jack, actually hindi naman talaga madali ang pagtatayo ng isang mission church. Mahirap po ito. Hindi po nakabase rito kung gaano kayo katalino, hindi ito dahil sa matagal na kayong pastor. Ito po ay usapin ng willingness ng ating puso na magpagamit sa ating Panginoon. At to start a mission church and to keep it alive for a long time, dapat po natin itong idudulog sa Panginoon. Kailangan natin tandaan na ang motibo natin naka-align sa layunin ng ating Panginoon, sa kanyang kalooban. Sa ganun po, doon magtatagumpay ang mission church na itatayo. Kahit saang bansa man yan, ano man ang rules and regulation ng bawat bansa na yan, kung nasa iyo ang Panginoon, kung alam mo, ang iyong ginagawa ay para sa kaharian ng ating Panginoon, sure na magtatagumpay po tayo. At sa mga nagnanais naman po na magtayo ng mission church na humaharap sa anumang pagsubok, tandaan po natin yung sa Proverbs 16:3, commit your work to the Lord and your plan shall be established. Thank you po muli, Pastora, sa pagbibigay sa atin ng yung mahalagang oras. Meron po ba kayong gustong sabihin sa ating mga manonood? Ayan, siyempre, maraming salamat, Haring David, sa pagkakataon na ito. Of course, napaka-importante, no, na ang bawat isa sa ating mga members, siyempre, ay ma-acknowledge natin. So, isang bagay lang, kapag mayroon tayong na-contribute sa gawain ng Panginoon, we just don't count it. Okay? So, pagka naibigay natin, na-contribute na natin yon sa ating kapwa, sa ating iglesia, bayaan natin na, kalimutan na natin yon. Ayan, kalimutan natin ang ating mga It's for the sarili. Lord. And then, do not grab any credit. Kung ano man yung na-contribute mo, na-impart mo doon sa church, ikaw may nauna, o ikaw man yung leader, ikaw man yung nakapagbigay ng maraming tulong o kung anong naging part mo sa paglago ng church na yon. Just do not grab credit and hindi naman para sa atin yun. Actually, it's not about us, it's all about Jesus. So palaging yun. At pagka yun na naging mindset natin, sigurado na magpapatuloy tayo. Papatuloy tayo sa paglilingkod. And of course, sa ating mga members ng Dubai Christian Family, Yemlif Church, magpatuloy lamang po tayo sa ating ginagawa na sa paglilingkod sa iba't ibang ministries, especially sa pagsuporta sa atin po mga mission churches. Kasi once ay naging ganyan din po tayo. Ang maganda lang po ngayon, nasa sa inyo na mga members ng Dubai ngayon ang kakayahan. May kakayahan kayo na sumuporta sa mga mission churches natin. Sa Ajman, sa Muscat, sa susunod sa iba't iba pang parte ng UAE. At iyon ay ginagawa natin hindi para maitaas ang ating sarili, kundi para mapapurihan ng ating Panginoon. Keep it up, keep the fire burning, and then bahala ang Panginoon na magpala naman sa bawat isa sa atin na nagiging parte ng ating mga mission churches. Salamat po, Haring David. Maraming salamat po muli sa inyo. Talaga nga naman, yung mga na-i-impart niyo sa amin, na naging karanasan niyo, sadyang nakaka-bless at talagang masasabi natin na talagang ang DCF po ay isang testament of God's grace. Sa Diyos lang ang papuri, Amen. palagi. Yan, Tsaka, God bless everyone. Tandaan lang po talaga natin na kahit anumang gawin naman natin sa buhay natin, we will experiences yung mga challenges na yan, yung mga struggles na yan. Ngayon, patungkol sa pagpapatayo o sa pagpapaumpisa ng mga mission church, hindi naman po siya talaga madali.
So, ang importante lang po dito, alam natin yung loob natin. We should not lose hope. We should have faith more in our Lord Jesus Christ. At saka, tandaan po natin, yung hardest challenge that we face right now could be our next breakthrough. Maraming po salamat and God bless po.